kababayan, noong July 2024 kasagsagan na bumabagyo dito sa Pilipinas. Bagyong Karina po ata yun ha, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali. Diba, sakto na habang kasagsagan ng Bagyong Karina, si Sara Duterte tumakas papuntang nakalimutan ko lang yung lugar, pero tumakas siya papuntang ibang bansa para daw di umano manood ng concert. Ngayon naman mga kababayan, Germany ata yun, pakitama na lamang po ko kung ako po ay mali ulit. So ngayon, diba nung bumaha dito sa Pilipinas, isa ang Bulacan sa apektado. At dahil po dyan, etong si Senator Joel Villanueva nag-ingay. At meron po siyang sinasabi mga kababayan dito po sa video na ito. Ano po patungkol sa flood control project. Ito yung kasagsagan na binabaha ang Pilipinas dahil sa Bagyong Karina at Habagat. So ngayon, nung namigay sila ng tulong dyan sa Bulacan, ito po yung mga pinagsasasabi niya. Pakinggan nyo muna. Pagkatapos po nito, itong bigayan ng ayuda na ito, alam ko po, itong mga ayuda na ito, hindi nyo naman gusto to na pipila kayo, bibigyan kayo. Tayo mga Bulakenyo tayo, mataas ang pride natin eh. Ako yung buong Bulacan. Alam ko ng mga Bulakenyo, lalawigan ng mga magigiting at matatapang na individual. Ayaw natin ng ganito, pumipila, etc. Pero wala tayong choice kung baha. Wala tayong choice kung hindi tayo makapagbukas ng negosyo natin. Kung makapagbukas tayo ng negosyo ng sari-sari store, wala namang pambili mga kapitbahay natin para tayo kikita. Pero ang pamahalaan, tinignan ko yung budget, flood control project. 1.4 billion pesos a day. 2024. 2025, ganun na naman. Diba, kung titingnan nyo mga kababayan ng mga panahon na yan na binaha, ang Bulacan, ang buong Kamaynilaan, isa po si Joel Villanueva sa napakaingay at hinahanap yung 1.4 billion a day na budget para po sa flood control project mga kababayan. Kung matatandaan nyo, di ba may blind item tayo nung mga nakaraang taon mga kababayan na kung saan merong isang senator na biglaang tumahimik daw. Biglaan tumahimik buhat ng nakakuha ng kontrata para sa mga flood control project or nakakuha ng pondo, mga kababayan, o proyekto. Yun na lang, pinakamadaling term. Proyekto para daw po sa mga flood control project. Ngayon, ang tingin ko mga kababayan, in my personal opinion na tinutukoy po doon ay walang iba. Kung hindi itong si Senator Joel Villanueva. Kasi noong mga panahong ito, siya po ang pinakamaingay na naghahanap sa mga flood control project. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. Hinahanap ko po, lalo na sa dakilang lalawigan natin sa Bulacan. Tapos pagka pinipwede mo, nasaan, etc., yung mga nakinabang, yung mga nagpapasasa, gumagawa ng mga special operation laban sa inyong kababayan. Sasabihin, nasa akin pa daw. Paano nasa akin? Ako nga naghahanap. Ayaw naman magsabi kung sino yung source. Kasi madidemanda sila, takot silang mademanda. Kaya kung po kinukwento sa inyo ito, napakahalaga na magkaisa po tayo. Napakahalaga na tutukan natin ang ginagawa ng national government. Pagkatapos... ayan mga kababayan ha. Noong mga panahon na yan, yung mga panahon na yan, naaakusahan daw siya na siya daw po yung may, nasa sa kanya daw yung budget para daw po sa flood control project. Ngayon, pag tinatanong daw po niya kung nasaan yung source, hindi naman daw po magsalita at ayaw naman daw pong sabihin yung source mga kababayan, takot daw po mademanda. Biruin nyo, paano magsasalita yung mga kababayan Pilipino po natin kung ang laging sinasabi, madidemanda sila. Ngayon mga kababayan, eto 2024 to 2024 to, sakto nakasagsaga ng Bagyong Karina. Pumunta ngayon tayo sa kasalukuyan. Kung makikita ninyo na pag-usapan na po natin ito nung nakaraang araw, pero ibabalik ko lang para mas maunawaan po ninyo. Ito po ay pumutok itong balitang ito noong mga panahon na pinag-uusapan yung 142 billion na insertion ni Senate President Chis Escudero. At ang isa po sa nabigyan ng malaking pondo dyan ay walang iba kung hindi itong hometown ni Senator Joel Villanueva. Ngayon mga kababayan na ito, pakinggan natin. Full support. Ibabalik ko lang ulit. Ang Bulacan LGU sa investigasyon ng questionableng flood control projects. Sa inilabas kasing listahan ni PBBM. Hindi. Mamaya to.
Eto yan, eto muna. Punta muna tayo dito. Yan. Kasi sabi dito, Chis Escudero nasa hot seat dahil sa isiningit sa 2025 budget, mga kababayan. Kasi nga naman, nakakapagtaka. Kahit yung mga kababayan Pilipino po natin sinasabi sa atin, nagtataka sila bakit yung tao na naghahanap ng flood control project, bigla pong tumahimik. Lalo na nung panahon, mga kababayan, di ba nito lang, yung katatapos na sunod-sunod na mga pag-ulan nitong 2025 na kung saan binabaha yung mga kamay nilaan, especially binabaha yung Bulacan. Di ba meron po, mga kababayan, dapat tayong aasahan na isang senador na titindig at maghahanap kung nasaan yung mga flood control project. Ngayon, mga kababayan, yung senador na naghahanap na yun, bigla pong tumahimik. Etong si Senator Joel Villanueva. Ano po ngayon, mga kababayan, balik tayo dito. Nasa hot seat ngayon si SP Chis Escudero dahil sa kanyang insertions umano sa 2025 budget. Saan nga ba nilaan ang mga siningit na pondo? Yan ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Tila na elbow ang Education at Health Departments sa insertions sa 2025 national budget. Yan ang isa sa red flags na lumabas sa isang dokumentong nakalap ng Bilyonaryo News Channel tungkol sa di umano'y 142 billion peso budget insertions ni Senate President Chis Escudero. Nakasaad kasi sa dokumentong mas marami pa ang multi-purpose buildings kesa mga school building. Wala rin halos additional funding sa sektor sa kabila ng urgent need na mas maayos na educational facility sa Pinas. Katunayan, ang sektor ng infrastruktura ang may pinakamalaking biyaya sa pondo base sa dokumento. Si Escudero ang di umano'y finance chair sa Bicameral Conference Committee at nag-insert ng mga proyektong ito sa final version ng national budget. Inaasahang mananatili siya sa kanyang liderato sa 20th Congress dahil yan sa Senate resolution na sign of support ng majority sa Senado. Eto ay binabalik ko lang ha para mas maunawaan po ninyo. Sa dokumento, Bulacan ang tumanggap ng pinakamalaking pondo na 12.08 billion. Kita nyo, mga kababayan ha. Dito daw po sa sa dokumento na nakuha ng Bilyonaryo News Channel nung nakaraan, isa daw po, mga kababayan, ang Bulacan. Una, ang Bulacan sa may nakuha na napakalaking pondo, mga kababayan, na nagkakahalaga, sumatotal, na 12 billion pesos. Ngayon, yung nakalaan po para sa flood control project na 2.9 billion pesos, kulang-kulang 3 billion, yan po yung hinahanap ng mga kababayang Pilipino po natin dyan sa Bulacan, especially yung governor ng Bulacan na si Governor Dan Fernando, ay hinahanap po nila etong budget na ito para po sa flood control. Kasi nga naman, mga kababayan, hindi daw po nila naramdaman. Hindi po nila naramdaman etong 3 billion na ito na budget na nakalaan dyan po sa mga flood control project dyan po sa Bulacan. So ngayon, ang tanong po natin, kanino ipinagkaloob ni Senate President Chis Escudero etong 12 billion pesos na ito? Kasi pag sinabi, Senator Joel Villanueva ipinagkaloob dahil sa kanyang hometown, pwede nating hanapin ngayon Senator Joel Villanueva kung saan po napunta yung 12 billion pesos na yan at yung 3 billion na nakalaan para po sa flood control project. Kasi nakakapagtaka po ang mamamayang Pilipino, hindi po tayo ha, ang buong mamamayang Pilipino ay naghahanap at nagtataka bakit biglaan pong nanahimik si Senator Joel Villanueva sa isyo ng paghahanap ng flood control project, lalo na nung kasagsagan na binabayo ng napakalakas na habagat ang Pilipinas. Nito lang, di ba, kasi inaasahan natin na magsasalita ulit siya ng katulad nito gaya ng sinabi niya noong 2024. Diba, noong 2024. So ngayon, nasaan yung 3 billion, mga kababayan, kulang-kulang 3 billion na pondo na nakalaan para po sa flood control? Kasi hinahanap na po yan. Hinahanap na po yan ng gobernador ng Bulacan. Ang laki ng nakalaan, 2.9 billion pesos na inilaan para sa flood control project dyan po sa Bulacan. Ngayon, hinahanap po ng gobernador ng Bulacan kung saan daw po napunta ito. Kasi napakalaking halaga po nito at hindi daw po naramdaman yan ng gobernador ng Bulacan. Wala daw pong ibinababa sa kanila na budget para dyan. So ngayon, ipagpatuloy pa natin. At may breakdown pa ng halos 3 bilyon sa flood control. 3 billion naman para sa mga kalsada, 3.6 billion sa buildings, habang lagpas 2 billion. Uulitin ko ulit yung sinabi ko nung nakaraan. 3.2 billion pesos yung nakalaan po, mga kababayan, para po sa mga kalsada at 3.6 naman, 3.2 million pala yung nakalaan para sa mga kalsada at 3.6
billion naman yung nakalaan mga kababayan para po sa mga building. Uulitin ko, 3.2 billion pala yung nakalaan para sa mga kalsada at 3.6 billion pesos naman yung nakalaan mga kababayan para po sa mga buildings. Ngayon, 2.2 billion naman yung nakalaan para po sa mga street light diyan po sa Bulacan. So ngayon, ang makakapagsabi naman po kung yan ay nangyari at naipatupad, naipagawa diyan po sa Bulacan mga kababayan, syempre, yung gobernador ng Bulacan. Ngayon, ang sinasabi nga, nung gobernador ng Bulacan, hindi po nila naramdaman yan. Nasaan daw po yan? Hinahanap po yan. Ngayon, ang tanong natin kay Senator Joel Villanueva, matatanong mo ba si Chis Escudero kung saan napunta etong 12 billion pesos na pondo para dyan po sa Bulacan? Kasi noong mga panahon ng 2024, ikaw po ang pinakamaingay at ikaw ang isang senador na naghahanap ng mga flood control project. So ngayon, pwede bang hanapin din ng mamamayang Pilipino sa'yo yung mga flood control project? Kasi ang laki ng inilaan nyo na budget para dyan sa flood control, dyan po sa Bulacan. So ngayon mga kababayan, kung titingnan nyo, ipinakita ko lang sa inyo ito para mas maunawaan nyo po na yung taong naghahanap dati ng flood control project, dapat pala siya ang tinatanong ngayon. Kasi unang-una, ang laki po ng nakuha nilang pondo 12 billion pesos sa hometown ni Senator Joel Villanueva. Saan po napunta yan? Bakit ganito pa rin yung nangyayari mga kababayan dito po sa Bulacan? So ngayon pakinggan po natin itong nakita nating balita kanina lamang diyan po mga kababayan sa Billionario News Channel. Kasi sabi po dito, Bulacan may pinakamaraming flood control project pero baha pa rin. Ito daw, nawawala. Ito, pakinggan natin. Full support Di pa rin daw nawawala yung baha. Pakinggan po natin. ang Bulacan LGU sa investigasyon ng questionableng flood control projects. Sa inilabas kasing listahan ni PBBM, pinakamarami ang proyekto sa lalawigan na hindi naman daw nila nararamdaman. Yan ang agenda report ni Joash Malemban. Sa pinakahuling ulat ng Department of Public Works and Highways, una sa listahan ng mga probinsyang may pinakamaraming flood control projects ang Bulacan, kahit na ikalima lamang ito sa most flood-prone provinces sa buong bansa. Doon sa pinakita, linalagay sa halos 700 proyekto mula 2022, nasa mahigit 70 ang hawak ng mga kontraktor, nakabilang sa top 15 most favored contractors ng pamahalaan pagdating sa flood control projects. Ang nasa mahigit 70 proyektong ito, aabot na agad sa halos 6.5 billion pesos ang halaga. Grabe, no? Base sa pagsusuri ng Billionaire News Channel sa datos ng sumbongsapangulo.ph. Yung top 10 provinces Sa programang At the Forefront, sinabi ni Bulacan Vice Governor Alex Castro na mismong siya ay nagulat na ganito pala karami ang flood control project sa kanilang probinsya. Kung mayroong mga flood control na ganito sa Bulacan, sana na-address yung problema. So hindi niya nararamdaman. Totoo. Sa this past few years, nakikita namin na parang mas lumalala pa yung pagbaha. Dahil may mga reports katulad, may mga nagme-message sa akin na, Vice Gov, dati hindi kami binabaha, ngayon mas yung bahay namin pinapasok na ng baha. Batay sa datos ng DPW, Ayan, sana naman makonsensya. Sana naman makonsensya yung nanamasa sa mga flood control project diyan po sa lungsod ng Bulacan. Especially diyan po sa Bulacan mismo kasi marami po talaga diyan tayong mga kababayan Pilipino na binabaha pa rin po. Pero inyo, maliwanag naman na sinasabi dito na hindi po naramdaman yung mga flood control project bagkos mga kababayan mas lalo pang nakaapekto kasi nga yung mga kababayan Pilipino po natin na hindi po binabaha diyan, binabaha na po ngayon. So ngayon, ang tanong natin, doon sa pinagbigyan ni Senate President Chis Escudero ng 12 billion pesos, saan napunta yung budget para sa mga flood control project? Sino ang mga pinagbigyan ninyo ng kontrata na mga kontraktor? Bakit yung mga kontraktor na yan, hindi nila ma-address o magawa ng problema, magawa ng solusyon etong problema na dinadanas ng Bulacan? Bakit hindi nila mapatino yung issue patungkol sa baha dyan? Ang laki-laki pala ng pondo na nakalaan dyan para patinuin yung mga flood control project po dyan o gumawa ng mga maayos na mga flood control project. Di ba dapat mga kababayan kung tutusin, may mga magagandang dike dyan po sa Bulacan na pwedeng daanan
ng mga tubig tuwing magkakaroon ng malakas na pag-ulan. Ngayon, ang tanong natin, nasaan yung pondo para dyan? Di ba ipagpatuloy pa natin? Dapat ay tapos na ang pinakahuling flood control project sa Bulacan na may completion date na April 11. Awarded ang kontrata sa Alpha and Omega General Contractor and Development Corp. Naku! Ito, tingnan nyo mga kababayan, yun palang kontrata, yun palang kontraktor na nakakuha ng kontrata para dyan po sa mga flood control project, ay ito pong pagmamayari ng mga diskaya. Alam ko naman, kilala nyo kung sino yun. Etong Alpha and Omega Gen Contractor and Development Corp. At saka etong JB Construction and Supply Inc. mga kababayan. Pero itong Alpha and Omega Gen Construction o Contractor and Development Corp, yan po ay pagmamayari ng mga diskaya. Na nakalaban po ni Mayor Vico Soto diyan po sa Pasig City. Ngayon, ipagpatuloy pa natin. Corporation na pagmamayari ng pamilyang Diskaya para sa isang floodgate rehabilitation sa May Kawayan. Dominated naman ng kumpanyang Top Notch Catalyst Builders na pagmamayari ng isang Umir Villanueva ang karamihan sa mga proyekto sa probinsya. Tulad ng napansin ni PBBM, marami sa proyektong Ano yun mga kababayan yung isa? Pagmamayari ng Villanueva? Hindi ba kamag-anak yun ni Senator Joel Villanueva? Ni PBBM, marami sa mga proyekto sa probinsya. Tulad ng napansin ni Touch Catalyst Builders na pagmamayari ng isang Umir Villanueva ang karamihan sa mga proyekto sa probinsya. Tulad ng napansin ni PBBM, marami sa proyektong hawak ng mga kontraktor na ito, halos pare-pareho ang project cost kahit na magkakaibang lugar at proyekto. Halimbawa na lang ang Top Notch Catalyst Builders na may 12 hawak na kontratang January 2025 ang completion date, na tila 98.9 million pesos lahat ang presyo. Ganito rin ang lahat ng presyo ng proyekto nila para sa mga may completion date na December 2024. Ang LRTK Builders naman, tila fix sa 96.5 million pesos ang presyo ng individual projects noong December 2024. Ang Royal Crown Monarch Construction and Supplies Corporation may dalawang magkaibang proyekto sa San Jose del Monte na parehong 48.9 million pesos ang presyo at 4 pa uling magkakahiwalay na project sa lugar. Maliwanag naman na sinabi ni Presidente Marcos, ni PBBM, na imposibleng mangyari yan. Halimbawa, kahit pasabihin na magkalapit yung barangay, imposible na iisa lang yung amount ng budget na ginastos dun sa magkalapit na barangay na yon. Imposible mga kababayan na mangyari yan. Na same yung gastos sa mga flood control project sa magkabilang barangay. Dapat mga kababayan kung tutuusin kasi, kung walang pandaraya dito, kung walang anomalya dito, dapat po yan ay magkakaiba. Kasi may tendency mga kababayan na yung isang barangay napakalaki, magagastos na malaki talaga yan. Kung talagang nilaan dun sa flood control project. At eto namang maliit na barangay, tama lang po yung gastos. Imposibleng magkapareho yung gastos sa malaking barangay at dun sa maliit na barangay. Dun palang makikita nyo na may anomalya na po talaga. Na tila worth 96.4 million pesos ang bawat isa. Iba-ibang allocation sa bawat proyekto at bawat problema na dapat solusyonan. So maaaring kunwari dito sa flood control dito sa bayan na to, hindi pwedeng katulad lang din ng presyo ng flood control doon sa kabilang bayan. So dapat depende sa sukat, depende sa ano. Pero I agree doon sa comment ng ating president na parang imposibleng maging identical yung Ani Vice Governor Castro, naniniwala siyang may anomalya sa budget allocation ng mga proyekto at kaisa raw sila sa isinasagawang investigasyon ng national government sa pagpapanagot ng mga nasa likod ng umano'y korupsyon sa flood control projects. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Ayan, 'di ba, hinahanap ngayon ng LGU ng Bulacan kung saan daw po napunta yung budget para po sa mga flood control project. At especially hinahanap din nila yung flood control mga kababayan na naipatayo dyan po sa Bulacan. Kasi nga naman, binabaha pa rin daw ang Bulacan. Kasi nga baka sabihin ng iba, hindi naman totoo na hinahanap ng LGU ng Bulacan yung wala namang gobernador na nagrereklamo. Di eto, basahin natin, etong nakita nating balita galing po sa News 5. Sabi po kasi dito mga kababayan, ayon po sa News 5, eto daw. Sa lokal, sa amin, wala po kaming alam dyan. Yan po yung sabi ni Gobernador Dan Fernando. Nagulat umano si Bulacan Governor Dan Fernando sa dami ng allocated flood control projects
sa lalawigan o sa kanyang lalawigan. Sinabi niya yan sa panayam sa kanya ng programang Morning Matters ng 1 News. Sabi pa dito, paliwanag ng gobernador, walang alam ang kanilang lokal na pamahalaan kaugnay sa distribution ng budget para rito. Actually, nasa national yan kung papaano nila dinidistribute yung mga budget diyan. Sagot ni Governor Dan Fernando, matatanda ang naitala sa Bulacan ang pinakamalaking bilang ng flood control projects na nasa 668. Base sa inilabas na listahan ni President Bongbong Marcos nitong Lunes, August 11. So ngayon kung titingnan nyo mga kababayan, maliwanag naman po dito na nagulat yung Governor ng Bulacan. Kasi nga naman, ayon po sa kanila, wala silang natatanggap, wala silang alam kung saan napunta yung budget para po sa mga flood control. Dapat ang ginawa na lang kasi mga kababayan, yung budget sa mga flood control, talagang inilagay nila mga kababayan sa DPWH tapos binalasa nila yung nasa DPWH mga kababayan ng mga empleyado doon. Tinanggal nila yung mga kurap doon. At especially mga kababayan, kung tutuusin, dapat po talaga yung mga kurap dyan na nagsisingit ng mga budget na hindi naman po talaga nila inilalaan doon sa pangangailangan ng mga kababayang Pilipino po natin, dapat po yan ay pinagbabayad at kung maaari, matanggal pa nga sa pwesto at kinakasuhan. Kasi biruin nyo walang kaalam-alam ang sambayan ng Pilipino na may ganun pala kalaki. Ano po na isidingit sa budget for 2025 na nagkakahalaga ng 142 billion at ipinamahagi doon mga kababayan sa mga lalawigan na mga kasamahan nilang senador. Ngayon ang problema, hindi daw alam ng gobernador ng lalawigan ng Bulacan etong patungkol sa mga flood control project. Wala nga silang alam na ganun pala karami yung mga naipagawa na flood control diyan po sa Bulacan. So ngayon, kung hindi po alam yan ng gobernador ng Bulacan, saan po napunta? Saan po napunta yung pera para dyan? Saan po kaya dinala? Ito na lang po yung tanong natin. Kung hindi po masasagot ng mga senador, ang tanongin na lang natin yung mga kontraktor. Saan dinala ng Alpine Omega Construction Corp at Development Corp ito pong pera or pondo na nakalaan para po sa flood control dyan po sa Bulacan? Dapat masagot yan ng mga diskaya kasi kanilang kumpanya yon mga kababayan. At ang pinag-uusapan po dito, pera ng mamamayang Pilipino. Iruin nyo kung gaano karami yung nasasayang na pera ng mamamayang Pilipino na nakalaan dyan sa mga flood control project na hindi naman po napapakinabangan yung iba kasi nga hanggang ngayon binabaha pa rin yung lalawigan ng Bulacan at hanggang ngayon may baha pa rin sa lungsod, sa Kamaynilaan mga kababayan especially. Diba? Kita nyo binabaha pa rin yung Kamaynilaan. So ngayon ang tanong natin, nasaan yung mga budget para po sa flood control project dyan po sa Bulacan? Kasi ang laki ng 12 billion pesos, ang laki ng 2.9 billion pesos na inilaan para sa flood control project dyan po sa Bulacan. Hindi daw po naramdaman yan ng lungsod ng Bulacan mga kababayan. Kaya kayo, kung kayo ang tatanungin ko, eto malaya kayo makapag-comment dyan sa ating comment section, especially yung mga team replay. Kung kayo ang tatanungin, sa palagay nyo, na kanino yung budget para sa mga flood control project dyan po sa Bulacan? Kasi 2.9 billion yon. Tapos sasabihin lamang ng gobernador ng Bulacan, hindi po nila naramdaman. Ibig sabihin, hindi nila alam kung saan po dinala. So ngayon ang tanong, saan napunta? So comment below na lamang po kung ano po masasabi nyo. Hingil po dyan.